Narito ang mga balitang hindi mo dapat na-miss ngayong linggo. Ako po si Christian Esguerra. Lunes, nagsumite na ng sagot si Vice President Sara Duterte sa mga reklamong impeachment laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, na-violate raw ang karapatan niya sa due process. Nagkaroon din daw ng double standard sa pag-handle ng House Justice Committee sa impeachment complaints laban kay BBM at nung sa kanya. Hirit ni Duterte, wala naman daw na-establish na ultimate facts sa mga inihaing reklamo laban sa kanya. Martes, sinimula na ang pagbusisi sa plenary ng House of Representatives sa House Bill 8389 na naglalayong ipagbawal ang political dynasties. Sa ilalim nito, bawal tumakbo o manungkulan ang magkakamag-anak hanggang second degree. Ibig sabihin, ang anak, asawa, kapatid, magulang, lolo o lola. Pero may catch. Bawal lang kung nasa parehong lugar o lokalidad. Halimbawa, yung asawa na nakaupong senador, pwede pa ring umupong mayor ng isang syudad. Yung isang kapatid, pwedeng congressman sa isang distrito. Yung anak naman, pwede ring congresswoman sa katabing distrito. Tapos yung magulang, pwedeng governor. Ito yung senaryo o realidad na binira ng ilang mga kritiko, kabilang na si Congressman Edgar Irice na dinebate si Congressman Zia Alonto Alyong na sponsor ng bill sa Kamara. Isang miyembro ng pamilya ay pwedeng tumakbo, manalo sa posisyon ng national, for example, senador. Ang kanyang anak ay pwedeng tumakbo at manalo bilang gobernador, makaupo bilang gobernador. Pwede po yun? Pwede rin pong tumakbo at matalo. Oo nga po, pwede nga pong, pag nanalo, mauupo. Tama? Tama So, po. sabay Pero sila. Tama po. These things are possible, Mr. Speaker. These are hypothetical. This can happen. But what is certain, Mr. Speaker, is we allow the people to vote. Bakit na po kayo nagpanukala ng ganitong batas kung ang inyo palang prinsipyo ay pabayaan na lang kung sino yung iboto ng tao, siyang manalo kahit magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, mag-asawa, mag-ama. Bakit pa kayo nag-sponsor? Ipinagbabawal sa 1987 Constitution ang political dynasties para magkaroon naman ng chances ang mas nakararami na mahalal sa pwesto, hindi yung sila-sila lang. Pero kung pwedeng tumakbo isang miyembro ng isang pamilya sa iba't ibang posisyon sa iba't ibang lugar, hindi mo nililimit ang mga dynasty. Ini-institutionalize mo lang ito. Mas pinatitibay. Sa madaling salita, hindi mo pinatay ang fat dynasties. Nilegitimize mo pa. Samantala, sumalang sa Commission on Appointments ang isang babaeng koronel na kaapelyido ni Tomas Cloma, ang Pilipinong nakatunton at nag-okupa ng Kalayaan Island Group. Ito si Colonel Jacqueline Cloma na nakapangasawa ng descendant ni Tomas Cloma. Tatanong siya ni Senador Panfilo Lacson sa hearing ng CA at napag-usapan ang pagkakadiskubre ni Tomas Cloma sa mga isla sa karagatan na bahagi ng tinatawag natin ngayon na West Philippine Sea. 1956 nang angkinin ni Tomas Cloma ang mga isla na tinawag niyang Freedom Land. Formal na napasa kamay ng gobyerno ng Pilipinas ito noong 1978. Muling humirit si Senador Rodante Marcoleta. Inaccurate daw na sabihing si Cloma ang nakadiscover ng KIG. In fact, ayon kay Marcoleta, 5 bansa kabilang ng Pilipinas noon ang nag-object sa naunang claim ni Tomas Cloma. There is a common ground, Colonel, why they objected. Do you know what the ground is? May you please enlighten me, sir, on that? Yes. Because according to the objectors, Kalayaan Island Group at that time is no longer treated as terra nullius, which means that Nobody's island. it is not unoccupied and it was not undiscovered. Ani Lacson, may pagkakaiba ang discovery at occupation. You may discover an island that if you don't occupy it, then you don't occupy it. So can you tell us the basic difference? So, based on my apprehension, sir, so once you discover something, sir, you just learn about it, and then you can just pass by, sir. Yes, sir. That's the term. And once you occupying is a different thing, sir, because you spend a lot of time, a certain period of time in that certain area. Miyerkules, laman din ang balita ang anak ni Senador Marcoleta na si Congressman Paulo Marcoleta. Nabuking kasi na tila di nito binasa ang rules ng House Committee on Justice pagdating sa impeachment proceedings. Nagtanong kasi sa pagdinig si Congressman Marcoleta tungkol sa sufficiency in grounds. Ayon kay Marcoleta, pamilyar siya sa sufficiency in form and substance, pero bago raw sa kanya ang sufficiency in grounds.
Sumagot naman ng committee chair na si Congresswoman Jinky Luistro. May I know, Madam Chair, when the rules were promulgated? This was not has furnished a been the copy. rules of impeachment of the 19th Congress, which the 20th Congress adopted. So it's not new. Hindi po siya bago. Kasi This nga- has been part of the previous rules, which were used during the past impeachment processes. At doon pumasok ang paalala ni Congressman Joel Chua. Sana po basahin po natin yung rules para hindi po tayo nalilito at nang sa ganun po ay maiwasan po natin yung mga tanong na maliwanag naman po sa ating rules. Kaya tila napahiya na kababatang Marcoleta at laman siya ngayon ng mga memes. Samantala, nakatakda na magsimula ang impeachment Thank you, hearings Madam. laban kay Vice President Sara Duterte sa March 25. Balitang Marcoleta pa rin. Lusot si Senador Marcoleta sa Commission on Elections. Ito'y kahit inamin mismo ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang milyong-milyong campaign contributions sa kanyang SOSE o yung Statement of Contributions and Expenditures na requirement ng batas. Ang dahilan, hindi na raw election offense ang hindi pag-disclose ng contribution. Hindi na ito kriminal, kundi administrative case ayon sa batas. Dinicriminalize kasi ito sa Republic Act 72166 na nag-synchronize ang national at local elections noong 1991. Yun naman disclosure, nasa mas lumang batas, ang Omnibus Election Code noong 1985. Ang reason ni Marcoleta dito, may friends daw siya na nagbigay ng nasa 75 million pesos pero hindi daw niya kailangan i-report kasi nakuha daw niya ito bago ang campaign period o bago siya opisyal na itinuring na kandidato. Pero may twist, ang tatlong donor niya ang posibleng makasuhan dahil hindi sila nag-file ng report na nag-contribute sila kay Marcoleta. So lumalabas na laglag yung mga nag-donate pero lusot yung tumanggap. Tama ba yun? Huwebes, bumulusok sa 60 pesos kada dolyar ang palitan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng global oil prices. Pangunahing dahilan ng bombahan sa Middle East at ang pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz sa gitna ng giyera nito kontra Israel at Estados Unidos. Ito yung makitid na daanan ng mga barkong may kargang langis at nasa 20% ng pandaigdigang seaborne oil trade ang dumaraan dito. Ayon sa mga analyst, posibleng mas humina pa ang piso kung magtutuloy-tuloy pa ang krisis. So tumaas ang presyo ng langis tapos humina pa ang piso laban sa dolyar. Himayin natin ang impact. Kapag mahina ang piso, mas mahal ang imported goods. Mas mabilis ang inflation. Yung mga may utang na dolyar, mas mabigat ang bayarin. Kasama na po rito yung gobyerno. Pero may konting positive, lalo na sa OFW sa mas malaki ang magiging palitan ng kanilang remittance. Still, para sa karamihan ng mga Pilipino, mararamdaman ito sa presyo ng bilihin. Nakakasangay ng posibleng suspension ng excise tax sa fuel habang ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman ay posibleng magtaas ang interest rate para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Samantala, sinimulan na ng gobyerno ang rollout ng ayuda sa gitna ng krisis sa Middle East. Nagsimula na makatanggap ang nasa 139,000 tricycle drivers sa Metro Manila. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, susunod ang mga nasa labas ng Metro Manila. Makikinabang rin aniya ang mga driver ng TNVS, jeepney, delivery service at MC taxi. May tuturing na kasi nating individuals in crisis situation tong mga tsuper natin dahil naaantala na at nahihirapan na sila maghanap buhay at natatakot na kami na baka magkaroon na ng kagutuman sa pamilya. Kaya yan ang ginagamit natin ng modality. Lahat sila makakatanggap ng pauna na 5,000 5,000 pesos na cash relief assistance. Kung may aral ang linggong ito po yun. Kaliwat kanan ng krisis sa kinakaharap natin bilang isang bansa. Nandyan ang init sa politika at ang importansya ng pagpapanagot sa mga korap at naglustay ng pera ng bayan, whether pondong nakalaan sana sa flood control o sa confidential funds. Isipin nyo na lang, kung matino sana ang mga pulisiya natin at hindi kinukulimbat ng mga nasa pwesto ang pondo ng bayan, mas handa sana tayo umalalay sa mga naghihirap at maghihirap pa sa gitna ng krisis. Muli, ako po si Christian Esguera at laging tandaan, facts first.